Gusto ng mga taga-NBI ang isang modo sa pagpuslit at pagsmagel ng LPG. Pati pala LPG ini-smagel. Yung mga sindikato, ginagamit po na front o ponta ang isang vulcanizing shop. Nakatutok si Jong Consulta. Eksklusibo. Sa surveillance video ng NBI-NCR, makikita ang pumaradang truck ng LPG sa isang vulcanizing shop sa Orani, Bataan. Ang inakalang pagpapagawa ng nasirang gulong, bahagi lang pala ng bagong modus ng isang sindikato. Kasama ang kanilang asset, sinilakay ito ng NBI-NCR. Sa labas, may signage ito na isa itong vulcanizing shop. Pero sa loob, nakatago ang isang illegal refilling equipment na ginagamit sa operasyon ng paihi sa LPG. Tumambad din sa compound ang mga walang laman na LPG tank. Tinarabaho ng isa nating ahente. Base sa informasyon, medyo matagal-tagal na rin. Kaya lang, ito nga, we will pursue our investigation, we will pursue our operation sa mga ganyan, pilferage ng mga LPG. Ang modus, kada araw ay pumaparada ang nasa 5 hanggang 8 LPG container truck sa labas na nagpapanggap na vulcanizing shop. 30% ng laman ng truck ililipat sa mga LPG tank na ibinebenta ng sindikato sa halagang 350 pesos. Nasa 500 pesos kada tangke ng LPG sa merkado. LPG, yung pag nagpipilper ka ng liquefied petroleum gas, very hazardous yan. Isang spark lang yan, yung buong building sabog. Delikado yan. Nagbabala rin ng Department of Energy sa mga tumatangkili. Ang maikakarga lang nila, syempre para mas malaki yung kikitain nila, mas lesser than doon sa standard nating 11 kilograms. So yung mga consumers, ang naaapektuhan talaga niyan. Delikado yan. Hindi siya safe talaga. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 4 na arestong sospek. Ang 4 na taong ito nahuli na nagpipilper ng LPG sa kasong violation ng Batas Pambansa bilang 33 as amended by Presidential Decree 1865. Hawak ng ilang mga operatiba ang isang black book na listahan ng mga tao na umano'y nagbibigay proteksyon sa naturang grupo. Tiniyak naman ng NBI na tuloy-tuloy ang kanilang magiging follow-up operation laban sa naturang sindikato. John Consulta, nakatutok 24 oras.